Tigan ko yung dahon pati. Yung video ko is about simple repotting ng kalamansi kasi nasa table nga lang siya eh. And ang dami niyang bunga. So todo video pa ako, saya-saya ako nun. And then ang nangyari is yung complete video ko ng You need the biscuit? how Or the basket? and step by steps ng repotting ng kalamansi na-corrupt. Dapat bantayan. Na disappoint ako. Kaya nag-stop muna for 2 days. And then now, I realized na sayang na video ko naman, na-repot ko naman. Meron naman ako na save na part ng video. So why not i-complete ko na lang. Dahil nga nabura yung video ko ng pag-replant ng kalamansi or repot ng kalamansi, ang gagawin ko na lang is ipapakita ko na lang sa inyo yung kung paano mag-repot ng spring onions. Ganon din naman yung ginawa ko sa kalamansi. Ayoko naman na hugutin ko pa yung kalamansi, although 3 days pa lang naman siya. Same naman ng steps. So dapat isa lang naman yung butas nito eh, kaya okay lang na nauna yung lupa, pero dapat bato muna yung una, tapos palibutan niya yung mismong butas para yung tubig hindi mag-i-stuck sa pinaka bottom, diba? Kasi yun yung reason bakit namamatay yung halaman. So hindi na bago yung paso ko, bali luma na to. Imagine niyo na lang kalamansi yung itatanim ko dito kasi naitanim ko na yung kalamansi. So ayoko naman na bunutin pa ulit yung kalamansi tapos i-replant para na ipakita. So may spring onions naman ako. So, spring onions na lang. Kawawa naman sila kung itatanim ko sila nakatali. So, tanggalin ko na lang din yung tali. Alam mo bakit maganda magtanim ng spring onions dito? Kasi yung spring onions, all year round, hindi siya namamatay. Pitas ka lang ng pitas ng dahon niya. Tapos, uusbong na lang siya ng uusbong ulit. Basta alagaan mo lang siya sa pagdidilig. Patay ko lang siya ng konti para meron siyang vitamins, pero